Magandang araw sa ating mga kababayan. Narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Naging isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang tropical depression sa karagatan, sa layong mahigit sa 1,700 kilometers sa silangan ng Visayas. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at may pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyo at magiging isang severe tropical storm pagsapit ng Sabado ng gabi. Posible rin itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa Linggo ng umaga bilang isang ganap na typhoon. Sa oras na makapasok ito sa PAR, tatawagin itong Bagyong Francisco. Ito ang magiging ika-6 na bagyo sa bansa para sa taong 2026 at ikalawang bagyo para sa buwan ng Hunyo. Mula Linggo hanggang Miyerkules, inaasahang kikilos ang bagyo pahilagang kanluran patungo sa direksyon ng Northern Luzon. Bagamat mababa pa ang posibilidad ng landfall sa kasalukuyan, posibleng maramdaman sa Batanes at Cagayan ang malalakas na ulan at hangin na dulot mismo ng Bagyong Francisco pagsapit ng kalagitnaan ng susunod na linggo. Posible rin nitong palakasin ang hanging habagat na magdadala naman ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa simula Linggo. Kaya manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat hinggil sa galaw ng bagyo at sa posibilidad ng landfall nito. Para naman sa lagay ng panahon ngayong weekend, inaasahang magiging maaraw ang malaking bahagi ng Luzon sa umaga, maliban sa ilang lugar sa Quezon at Camarines Norte na maaaring makaranas ng mga panandaliang pag-ulan. Pagsapit ng Sabado ng hapon at gabi, may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorm sa Ilocos Region, Apayao, Abra, at Benguet. Sa Linggo naman, mula umaga hanggang hapon, posible ang mga isolated thunderstorm sa Calabarzon, Marinduque, at Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maaliwalas pa rin ang kalangitan. Gayunpaman, pagsapit ng gabi may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorm, lalo na sa La Union, Benguet, Central Luzon, Metro Manila, at malaking bahagi ng Southern Luzon. Kaya makabubuting magdala pa rin ng payong kung kinakailangan. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, inaasahang pinakamalakas ang pag-ulan sa araw ng Sabado sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Sa ibang bahagi ng mga rehiyong ito, bahagyang maulap hanggang sa maaliwalas pa rin ang kalangitan. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, may posibilidad na rin ng mga pag-ulan at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Palawan, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, buong Caraga Region, Negros Island Region, at Bohol. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil may mga pagkakataong lumalakas ang mga thunderstorm at halos araw-araw nang nakararanas ng mga ito ang ilang lugar. Pagsapit ng Linggo, inaasahang pinakamalakas ang pag-ulan sa umaga sa Zamboanga Peninsula, Basilan, at katimugang bahagi ng Negros Oriental. Sa Linggo ng hapon at gabi, dahil sa hanging habagat o southwest monsoon na unti-unting pinalalakas ng tropical cyclone na tatawaging Bagyong Francisco, may posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at Northern Mindanao. Kaya muli naming ipinapaalala na manatiling maingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan.